Pasensya ka na, Lieutenant Victorino. Kailangan mo nang evacuate ang opisinang ito para kay Captain Di Magiba. Naiintindihan ko po, sir. Maraming salamat sa pagbisita dito. Sir, anong balita? Promoted si Dimagi ba? Siya lang naman ang naging kapitan natin. Ano nangyari yun? Eh, paano pa ba? E di dahil sa malakas ang bakit ng vice mayor na yan. At isa pa, siya na ang hepe ng presinto. Nalintikan na. Ay, sir, ano si Garcia? Next time mo na lang kaya i-date. Pag nalaman niya ni Dimagi ba, yari tayo. Alam mo yung mga ganyan, yung mga babaeng katulad ni Garcia, hindi dapat pinag-iintayan. Kapag natipuan ko, di mo ako mapipigilan tikman to. Si Garcia, ang pambawi ko sa mga kamalasan na nangyari sa akin ngayong araw. Siya rin lang naman ang papawi ng init ng ulo ko. Sir, Asa na? nandiyan na po, palabas na po. Nag-aayos lang. Pasensya na, natagalan ako Alam mo, mainipin talaga ako eh. Pero pasalamat ka. Kasi type kita. Sir, strict po yung parents ito, ha? So, ganap po na alas 9 na dapat nasa bahay na siya. Police woman, may curfew. Saka ano ka ba? Kahit saan man kami mapunta, kung anong oras man kami umuwi, basta kasama ako, ligtas ka. Tara. bukas Enjoy! Garcia. Para sa'yo. Thank you, sir. Sana, magustuhan mo. Paborito ko dito eh. Ang maganda naman. Okay. Uy! Bakit? Ano yun? May magagalit ba? Wala naman. Sana, kahit ngayong gabi lang. Gusto ko, ako lang na muna ang lalaki sa buhay mo. Tara. Thank you. Thank you, sir. Pwede ba kitang tawaging Paula? Sir? Hector na lang tawag mo sa akin. Sige. So ba't mo naisipang maging pulis, Paula? Para maglingkod sa bayan. Sir, Hector. Alam mo, lahat naman tayo gusto maglingkod sa bayan eh. Sigurado ako may mas malalim pang dahilan kung bakit pinili mo maging pulis. Kasi hindi mo naman gagawin to basta-basta eh. Yung susugal yung buhay mo. Dahil yun sa tatay ko, sir. Lumaki kasi akong tinitingala ko siya. Nakita ko kung paano niya kami protektahan ng mama ko, ng lola ko. Simula bata pa lang ako, idol ko na siya. Yun, kaya ako nag-pulis. Nabalitaan ko rin yung nangyari sa tatay mo. He was dishonorably discharged, di ba? Opo. Pero sa kasalanan, hindi niya ginawa. Naniniwala ako. Sir? Naniniwala ako na walang kasalanan yung tatay mo. Bakit? Hindi mo naman siya kilala pa, sir. Oo, pero kasi magaling ka magtrabaho. Sa nakikita ko, mapagkakatiwalaan ka pa.
Sigurado ako lahat ng yan natutunan mo sa tatay mo. Gusto ko nga sana magkaroon ng oportunidad na makilala ko siya. Para lang mapasalamatan siya for giving me you. Ito yung paborito ko. Tikman mo muna. Sir, sarap. Musta? Sarap, di ba? Kamusta? Sarap ba? Oh, yeah, yes, sir. So, paano ba yan? Tayo na. Hindi ka pa nabibilisan, sir? Ba't parang nagmamadili ka? Di ba sapat na nag-date na tayo, nagkwentuhan na tayo? Hindi. Ikaw lang naman ang gusto ko, Paula. Tsaka lahat ng gusto ko nakukuha ko. Hindi ba dapat kinikilala natin yung isa't isa? Ay, hindi ba dapat? Yun ang ginagawa natin ngayon. Tsaka ba't pa natin patatagalin kung alam ko naman na sasagutin mo rin ako? So, alam mo, yung isasagot ko, ganun ka kasigurado? Wala naman nakakatanggi sa akin eh. Ah, talaga? Well, wala akong panahon sa mga boyfriend na yan. Sandali lang, let me change your mind. Sige nga, try mo. At least, pumayag ka. Maging exclusive tayo. Exclusive? Ano yung exclusive? Exclusive. At tayo lang ang pwede mag-date. Wala kang i-entertain na ibang lalaki. Ako lang. Hanggang sasagutin mo na ako. Tsaka sayang naman ang punta natin dito kung pati ba naman yun, itatanggi mo pa. Sige na. Kukulitin kita araw-araw sa presinto. Susunduin na kita. Pupuntahan kita. Lahat ng trabaho mo, pakikialaman ko. Ako na ang tatapos. Kahit saan ka magpunta. Kahit saan ka tumingin. O, sige na! Exclusive. Sige, exclusive. Kung ano man yun. Sir. Wala. Pinapangako ko sa'yo, no? Ikaw magiging pinakamasayang babae sa buong mundo. Diba? Sabi sa'yo eh. Tara. Ge! Bigyan mo nga kami ng 2 grande. Mukhang masayang-masaya kayo, Mang Mando, ah. Ano ba okasyon? Naku, paano tong si Paring Rigor? Na-promote, mataas ng rango, kapitan na siya. Siya na ang hepe ng presinto namin sa Quiapo ngayon. Ah, talaga po. Oh, kayo, i-congratulate nyo naman si Paring Rigor. Aba, batiin nyo. Congratulations po, Mang Rigor. Ako, ito naman mga to, parang walang kabuhay-buhay yung pagbati nyo. Ulitin nyo, ayusin nyo! Pare, hayaan mo na yan, mga yan. Hindi naman mahalaga ang sinasabi ng mga yan. Sa taas na lang tayo uminom. Tara. Sige, Ge, pakakit na lang ha. Sige po. Itong mga to talaga. Ito talaga si Mang Rigor, no? Nakuha niya pang mag-celebrate. Watak-watak yung pamilya niya. Promote ka nga, mag-isa ka lang naman. Dapat talaga rito kay Mang Rigor, napagsasabihan eh. Diba? Kung alam ko lang na pinakulong niya sa Aling Tess, naku, baka inaaway ko yan. Aabutin talaga sa akin yan. Wow. Tatapang nyo lang naman kasi nakatalikod si Mang Rigor, eh. Eh di kayo mag-akyat. Oh, ba't ako? Ito! Ako na nga nag-akit na karani, kayo na! Ba, nabaging buntot? Ako na lang! Kasi ito, dapat tapang dog. Ikaw talaga mo ng away. Ge, salamat ha. Pre, ito na. Pare, sinabi mo po doon sa baba. Baka maging usap-usapan pa dito yan. Ano naman, pare? Naghirapan mo naman yun di ba? Nagbunga naman lahat ng paghihirap mo, ha? Sabi nga nung mga superior natin dati, di ba? Yung pagiging matuwid mo, yan ang ibabagsak mo. O, tignan mo nga ngayon. Ikaw na ang hepe namin. Salamat, pare. Hindi ko rin naman nakalain na maaabot ko yung magiging kapitan. Alam mo naman ako, masaya na ako na maseservisyo sa bayan. Pero masaya ako, Mando. Sa wakas, nagbuo nga rin yung paghihirap ko. Congrats, pare. Salamat.
Alam ko pare, mahirap ang maging isang hepe. Pero kilala naman kita eh. Kaya mo yan. Salamat sa tiwala. Sisimulan ko yung pagbabago sa presinto natin. Hindi ako magpapakain sa sistema. Lahat ng magiging pasya ko para protektahan ang bayan. Ayos yan pare. Ang dami mong plano sa presinto natin ah. Sayang nga lang at wala ang pamilya mo. Si Marites, nakakulong kung saan ikaw pa mismo ang hepe. Accessories to the crime lang naman ang kaso ni Marites eh. Baka pwede mo siyang piyansahan. Pare, ngayong kapitan ka na eh, baka naman pwedeng unahin mo muna yung pamilya mo kaysa sa pagiging pulis mo. Erika, anong ginagawa mo dito? Gusto ko lang mag-sorry kung nasungitan kita kanina. Erika, gagawin ko ang lahat. Kahit na gaano pa kahirap. Para sa inyong dalawa ni Baby. Handa ako magtiis. At magdusa. Huwag lang akong mahiwalay sa inyo. Alam ko naman yun. Pero ayoko naman na ginaganong kanila. Narinig ko tinawag ka daw ni Lolo ah. Bakit daw? Nag-uusap lang kami. Gusto niya ako makilala. Ano na pag-usapan niyo? Close na ba kayo? Erika Guerrero siya. Kahit na mukhang magaan ang loob niya sa akin ngayon, alam kong hindi niya ako tunay na gusto nandito. Maliban sa'yo. Alam kong walang may tanggap sa akin sa pamilyang to. Buisit na Matilde na yan. Ano ba meron sa pamilya ni Tanggol? Ha, Ma? Lahat ba sila salot? Ma, kung hindi nangaagaw ng yaman ng mayaman, nangingialam ng trabaho ng may trabaho. Parang hindi ka naman sanay sa politika, Miguelito. Sa politika, ilagay niyo sa utak niyo, hindi lahat kakampi. Hindi. Yang mga yan, gusto lang din makakubra ng mga yan. Yan si Matilde. Kaya yan nakikisiksik sa City Hall kasi gusto rin din makanakaw niya ng pera ng bayan. Yun ay sinasabi ko eh. Exactly. Padangal-dangal, tigilan nga ako, Matilde. Wag ako ah. Jackie, Oh, narinig kong pinag-uusapan niyo si Matilde. Papa, si Matilde bumalik ng City Hall as consultant ng mga konsihal ng partido ni Tanggol. Gusto niyo maglingkod sa bayan? Oo, baka hinahanap ako. Asa ka, Gustavo? Nandun si Matilde dahil babantayan niya daw ang bawat kilos nitong si Miguelito. Dahil si Tanggol naman daw ang totoong panalo. Ay bagay nga kayo. Pareho kayong delulu. Jackie, Hindi ko gusto yung tono ng pananalitang ka. Kongresista ka nga at ako natalo. Pero ako pa rin ang pinuno sa pamilyang ito. Hey, Tams. Delulu. Kung ako lang ang masusunod, matagal nang nabahan si Matilde. What the hell do I have to do, Kuya, to get rid of these insects in the City Hall? Wala kang gagawin kay Matilde. Ha? Kapag may ginawa ka, kakalimutan kung mayor ka. May paglalagyan ka. Papa, hindi kami kalaban mo. Si Tanggol at yung mga sumuporta sa kanya na bumangga sa atin, sila ang kalaban mo. Doon ka sa kanila magalit, huwag sa amin. Baka naman hindi mo yan magagawa kasi kasama ka na nila, Gustavo. Kakampi ka na ba ni Tanggol? Silence means yes. Basta sinabi ko na, sinabi ko. Walang gagalaw kay Matilde. Naintindihan niyo? If I've learned anything from you, Pa, yun ay kung paano tratuhin ng mga Guerrero, ang mga kalaban. If and when Matilde crosses the line,
I'm gonna give her what she deserves. Tulad ng ginawa ko sa mga apo niya. Hindi ko mabasa kung anong nasa isip ni Tanggol eh. Kinakabahan ako kung anong magiging desisyon niya. Naiintindihan ko naman siya eh. Alam ko na ayaw niya tayong madamay. Alam ko na ayaw niya tayong mamatay. Kagaya nung nangyari kay Owen. Pero hindi naman yun nasukatan ng pagkakaibigan. Mga bata pa lang tayo, magkakasama na tayong lahat eh. Tama yung sinabi ni Teng. Ngayon tayo mas higit kinakailangan ni Tanggol. Kaya mas kailangan mong patunayan natin yung sarili natin sa kanya. Kahit sino pa makaharap natin, gagawin natin lahat para maligtas si Boss Ramon. Sandali. Saan ba nagpunta si Tanggol? Teka. Sandali nga. Silipin natin. Ha? Tanggol? Asa si Tanggol? Tanggol! Hindi kayo lumakad mag-isa yun, Teng? Tarantadong Tanggol yun. Sigurado sumugod mag-isa yun. Tara! Di maparil ko natin! Bilis! Tara! Ay! Ay! Sinasabi ko na eh! Bilis! Hey! Oh! Isang talos! Tara! 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 Takbo! Tara! Kong! Naayos na ba ninyo ang pinahanda ko sa inyo? Oo, Hong Kong. Ay, planta na namin. Sigurado akong papunta na ngayon yan dito para kunin si Ramon. Kung hindi niya alam, kamatayan ang pupuntahan niya. Kala ni Tanggol, mauutakan niya tayo. Alam niya na kung saan natin tinago ang tatay niya. Ang hindi niya alam, hindi na sila makakalabas ng buhay dito dahil sisiguraduhin ko ang maging abo ang mag-amang ito. Vice Mayor, alam na ni Tanggol kung saan nakatago ang ama niya. At meron kaming nakahandang sorpresa para sa kanya. Siya na nga lang ay inaantay dito eh. Lucio, ang mahalaga sa akin, matapos na yan at maburo na sila para wala na akong sakit ng ulo at wala na akong problema. Tama, Vice Mayor. Baka lang makalimutan ninyo ang napag-usapan natin. Sige, ipapahanda ko yung pera mo. Aasahan ko yan, Vice Mayor. Aasahan ko yan. Maya-maya lang, bangkay na itong mag-amang ito.
Baka gusto ninyong isa ikaw sa unang makakita bago pa malaman ng buong mundo. Nandito na ako! Alam kong ako lang ang kailangan nyo. Ilabas nyo na ang papa ko! Dito na si Tanggol! Alam niyo na ang gagawin ninyo. Maghiwalay kayo. Abangan ninyo si Tanggol. Sige na! Apo, Angkong! Andito na si Tanggol! Ito na ang anak ninyo, mahal na ari. Magsilbi sanang marka ito para sa isang katulad mong makapangyarihan. Makayang pabagsakin ng isang Angkong Lucio na tulad ko. Sana may pagkakataon pa kayong makapagpaalam sa isa't isa. Ah!